Yo, 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 what's up? Good evening! Andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe, alam nyo na, love you. Para sa mga hindi naman, fuck you! Okay, papanoorin natin ngayon, walang iba kundi laban ni Lipcram tsaka ni Sak Maestro. Pakusganay 8. Okay, sunod-sunod yung upload ng Flip Top. Tatry natin maghabol. Parang down to 3-4 videos tayo. Pero magmamarathon tayo tonight. So after neto, yun, yung next upload, papanoorin natin. Puro Fruz Pistolero, Fruz Tipsy D, tas Tipsy D M-Zite. Yan, panoorin natin lahat yan. Huwag natin patagalin pa, panoorin natin tong Lipcram Sak Maestro. Solid to. Let's go! Yan, ads na agad para dire-diretso na mamaya. Skyflex Condensada. Clinically proven Sinopret Forte. Stop sipon at first sign. Go with Sinopret Forte. Panga. So, expect ko itong class. Flip Top magigay para sa huling laban natin. Shoutout sa lahat ng tumutulong para sa event na to. Siyempre, Kalawakan Crew, Snub, Black Leaf, Psychedelic, Pamagsin rental start. sana nagustuhan. Ano ba? Shout out sa inyong lahat. Let's Ganahit, maraming salamat ulit. Ngayon ako na unang banat. Huling laban natin ngayong gabi. Let's go! Ganahit, maraming salamat ulit sa inyo. Pakinggan natin unang banat. Lipcram. Matagal ko nang hinihingi ito. Ngayon ako na ay nandito. Tingin nila sa'yo, Anito, pasasayawin kita sa disco. Preparado o hindi ay may kalalagyan ka, iho. Pinapangako ko to mismo, pagkat 200% tong lakas na susukli ko. Davao Game! Yeah! Davao Game! Yeah! Krega at J Black, mga Bisayang sa harap ko nangamote. Mga pambato sa dibisyon yung agad kong ginarote. Iniwanan kong abo at di nagdumaan sa morgue. Di rin kinaya nung palong-palo na rumisponde. Ano si Lipcram dito? Battle mode talaga siya dito. Ang tag dito. Medyo off lang yung timing siguro nung intro niya. Kasi di ba tinry niya na sunggaban agad dito si Sak. Parang pagkasabi ni Enigma pagbigay ng oras ni Enigma, umano kagad siya, sumulpot agad si Lipcram eh. Pero ang ganda ng ng mga bars niya rito, sunod-sunod. Yung pinamukha niya kay Sak Maestro na tinalo niya si GL. Si GL yung taga Palo. Palo Leyte ba yun? Tapos yung rumisponde na ngayon, yung palong-palo kasi nga addict daw tong si Sak. Balik natin. Bisayang sa harap ko nangamote. Mga pambato sa dibisyon yung agad kong ginarote. Iniwanan kong abo at di nagdumaan sa morgue. Di rin kinaya nung palong-palo na rumisponde. Pero sige, home court mo, kaya mukha akong underdog sa'yo na galing pa sa bottom tier. Kung ikaw game changer ng laro, ang binabago ko yung atmosphere. Most hated sa crowd favorite, si Gilapit Hansel Cabo. Ganyan na ganyan ko rin tinalo yung finalist na GL Campo. Kaya kamusta paghahanda mo? Davao na lang yung venue, baka sabihin mo na naman, sinulat mo lang yan sa eroplano. Magyayabang na naman ng 2 days prep tapos hindi niya kabisado. Kasi pag malakas na yung kalaban at kayang-kaya siyang matalo, yun ang mabisang paraan para may excuse agad sa tao, tarantado. Ngayon sa akin mo yan gawin lagi itong all-out, men. Bagsak agad sa isang linya parang pole dancer. Pag nagpamalas ng galing, palaging showtime, sir. I'm always kicking in the ring na parang Shawn Michael. Pero nangaapak yan ng skull hanggang durog at sobrang bloody. Tila ayaw ba mag-start nitong wasak kung Kawasaki? Sak, ano nangyari? Bakit mo ini-start yung wasak mong Kawasaki? Galing ni Lipcram sa mga ganun. Yung parang, yung tumatak na linya ng kalaban na bilib yung crowd. Bigla niyang gagaguin. O kay Kengo yan. Galing ni Lipcram sa ganun. Parang, oo nga naman. Ba't mo i-start yung wasak mong Kawasaki, Sak?
Pero ang ganda rin ng mga references din dito ni Lipcram. Yung isang linya, bagsak ka sa isang linya, parang pole dancer. Tapos yung magpamalas ng galing, showtime. Tapos meron pa siya isa sinabi. Basta solid din. Tapos pinaflex niya talaga, no? Tinalo niya si GL. Bubo ka ba? Alam mo na ngang si Rocky na brum-brum mo pa? Ganto ba talaga yung adik sa Davao? Ultimo tawa susuyupin. Yung ayos yung aayusin. Yung sira yung gagamitin. Kaya hi Miko, pagpasensyahan mo na ang iyong daddy. May ganun talaga na pangyayari. Baka pang bully pa sa'yo yung katangahan niyang sinabi. Huwag mo na lang sanang patulan. Pagdasal mo lang palagi. At huwag mo sanang manahin yung wasak niyang Kawasaki. Tinamay na naman yung anak ni Sak Maestro. Hi Miko. Sinabi na ni Shay. Ay ni Shay, ni Sinyo. Hi Miko, Daddy loves you. Pero si Sak din mismo. Sa kanta yun ni Sak alam ko eh. Alam mo bang mahirap ng kalaban hindi sa ikay banta? Daming ads ngayon ah. Bills? Kung kailangan ko ng Easy. YouTube Premium. Easy. Dahil ang... Alam mo bang mahirap ng kalaban hindi sa ikay banta? Dahil ang hirap mga pa kung kailan ka maghahanda. Minsan ka na nga lang preparado, puta, ginawan mo pa ng t-shirt. So, paano yan, maestro? Eh di minsan ka lang may business. Nung mga nauto mong buyer nung nakaraan mong battle, dumayo pa sa yung syudad. Nung nakitang di handa si Hansel, yung suporta ay na-cancel, isa-isa nang naguhubad. Tanginan to! Bigla-bigla nagkaka-clothing pag naisipan niya mag-practice. Yung mga nag-avail ng lap trip, nakalagay pa kamo, preparado, mukhang humihingi ng justice. Nakakabilib ba ng maigi yung naging bara mo kay Saki, di mawawala sa aming isip, binadibag ka ni Mama Ani. Tingin nila sa'yo ay sik, iba aking panlasa. Mas nananakam sa beef, nagbibigay ng gana. Sulat ko ay siniksik para sa pisting yawa. Hanggang di niya tumarich na parang Wembanyama. Kaya mabata mo ko, hindi pwede dito eseng kabay na may rebelding sangay. Ako'y palaging sabay. Mas posible pang makita ka sa lenteng patay kung yung pesteng waray nga na etchegaray. Si GL na naman, pesteng waray, etchegaray. Ilang beses niyang finlex na tinalo niya si GL dito, no? Parang 3 beses sa round 1. Tapos yung si Mami, binadibag siya ni Mami Ani sa mga di nakakalaro, di naman nakasubaybay sa mga battle rap or PSP or flip top. Mama ni Lanceta yun. Nang laban ni Sak Maestro tsaka ni Lanceta, tinawag ni Lanceta yung mama niya, pinag-rap niya, no? Parang first time yun sa battle rap history sa Pinas na pinag-spit mo yung mama mo. Binadibag ni Mama Ani. Kaya pesteng waray nga na etchegaray. Tapos yung sinabi niya rin pala, yung hindi ma-reach, parang Wembanyama. Solid din yun. Si Wembanyama, yung player ng Spurs na 7-footer. Yung basta yung matangkad na star player nila ngayon. San Antonio Spurs sa NBA. Kaya fuck you, malala. Hindi ka threat bilang opponent. Kung may shock value ka talaga, ba't di ka sumabay sa current? Yun na pala yun. Grabe, ang ganda ng round 1 ni Lipcram. Battle mode talaga siya rito. Yung mga angle na napili niya rin kay Sak, hindi naman siya bago, pero yun kasi yung mga classic na angles kay Sak, yung pagyayabang niya, pagdadahilan niya, na 2 days lang siya nag-prep, tapos sa eroplano lang siya nagsulat, tapos ano pa ba? Ayun, minak niya si Sak Maestro, yung style talaga ni Lipcram dito. Maganda lang kasi wala siya mahabang setup. As in 1-2, puro suntok agad si Lipcram dito, ang dami niyang punchlines. Solid round 1. Panoorin muna natin round 1 ni Sak Maestro.
Wasak yung Kawasaki. Bobo daw yung sak maestro. Baka di nyo naalala, inagil na yan sa akin ni Pistolero. I-recycle lang ng gago. Ang sabi niya, binadibag daw ako ni Mama Ani. Ikaw nga eh, binadibag ka ng yung daddy. Wala, patakalag na ba? Anyway, Enigma versus Phoebus. Sino ba ang dapat kampihan? Ito'y pera-pera lang pero kailangan galingan. Yung mga araw nagdaan, huwag na nating balikan kasi wala namang nagbago, flip-top pa rin, number 1. Kinilig si Enigma eh. Number 1 flip top, yay. Ang nagbago, flip-top pa rin, number 1. Kaya wala nang bawian. Ginawa ko lang itong pagbigyan. Kasi dama yung buong event kung yung battle ko'y tinanggihan. Kailangan ko pa bang sabihin para maintindihan bakit may pausganay, alam nyo na yung dahilan. Oh! Shit! Sak maestro lang naman. Sak maestro lang naman at sabi ng mga eksperto, iniwasan daw kita sa inkwento, takot daw na makadwelo. Ano yan, chicks? Binabati ko ng chicks na may respeto, iiwasan lang yung lip pag nakipagbeso-beso. Ano? Iiwasan lang yung lip or lips pag nakipagbeso-beso nga. Ganda rin nun. Alright. Ano talaga si Sak, di niya papahiya yung ano niya, home court, ano niya, no, Davao. Parang ano siya eh, tawag dito, this is my home. Parang ganun yung, this is my house pala. Kung ano pinagsasabi ko Ganun yung dating dito ni Sak. I'll beat you with no tempo. Pili kayong fist or elbow. You get buy one and take one. Welcome to Picobello. Oh, biyahing langit ng bayani, kalahating kilometro. Yung ulo sinipa from Rizal, umabot ng San Pedro. Ayan, let's go, Pangi, let's go. Let's go, Pangi, let's go. Mawing Losinggero. Yung buhok niya pag blunt, mukhang John Lloyd. Ang daming ads! Casimero. Tignan natin. Kilometro. Oh, biyahing langit ng bayani, kalahating kilometro. Yung ulo sinipa from Rizal, umabot ng San Pedro. Ayan, let's go, Pangi, let's go. Let's go, Pangi, let's go. Mawing Losinggero. Yung buhok niya pag blunt, mukhang John Lloyd. Casimero. Casimero. Cuadro alas yata yun, yung boksingero. Yung yung blondie. Yan. Parang nag-blond na to dati si Lipcram eh. Ngayon, kulay ng buhok niya parang red ba yan o pink? O di la Piolo Pacquiao. Piolo Pacquiao. Bulagaw kini nga MC. O baka Becky na badyaw tapos yung nagwiwig ng cotton candy. Kasi pink, di ba yung buhok? But real shit, sa tanan na ako nakabugno, kini si Undorang MC nga maghilak samtang galulo. Tuwa na paslot ang ihang luso. Pirting lo, inig mamaklad. Ikalit na siya ang hilak, kaya nito asawa ginaladlad. Wala akong naintindihan. Pero para sa actions ni Sak, parang kabastusan mga pinagsasabi niya, no? Tsaka yung lulo, puro siya lulo. Makakaldag pa eh. Hila, kaya nito asawa ginaladlad. Murabi itong lechon manok ang ipabilangkad. Gituhog binaharas. Ipatuyok-tuyok kung laing aktor niya. Ikaw rin nagtanaw sa palabas. Ting tsaba without Mark Phil. Pero wa ni undang ang ungas. Wa pa man siya ni Gausal, motor niyang gilulog tiwas. Iluluan niyo yung asawa, ginitog ng tao ba? Alam kong di ka nakapagbawas. Kasi hirap siyang makaigit. Hirap makaigit. Wala na siyang true brown shit na mabuhusan tong silip. Oh, yung squatter na pa-squat, he couldn't sit to take a shit. Hindi kinaya yung sakit kasi may pigsa kasi yan sa puwet. Oh, yung angle ko, di ba? 2 day lang, bago lang. May pigsa kasi yan, sabi niya kagapon. May pigsa. Shit! Ang angles ko, bago!
Bagong angle. 2 days. Na-mention na naman ni Sak. Lip cram. Bakit ka may pigsa sa puwet? At ba't sinabi mo kay Sak na angle agad sa'yo? Props kay Sak na singit niya sa verse niya yun agad. May pigsa kasi sa puwet. O pigsa? Teka lang, may pigsa kasi sa puwet. Ang tawag dyan ay snub effect. Nakakahawang bad impression. Nahawa si Kuya Kev, si Sed. Ang tawag doon ay staph infection. Diba? Pigsa, staph infection? Pigsa, staph infection? Ilang araw daw nag-prep, makikita sa kanyang reaction na katikim rin ng lupit. Makatira through the net. Pero I don't wanna play ball. Kung hanggang layup lang forever, Filipinos are way small. Sa aking age, hindi man safe na mag-everyday brawl, pero parang Tyson. Kalaban ko yung oras at hindi si Jake Paul. So winner take all, di ako nagmamagaling. Dekada na ako sa battle rap, kailanman di nagsinungaling. Pag ginagun bars, punchlines, isubmit o sampalin, sinasabi ko lahat sa battle rap, puta kaya kong gawin. Kahit saan mo man dalhin, kahit saan man tayo marating, I'm prepared for anything. Kahit bumaba pa ako sa iyong level at magtakas pating. Tamaan ng bars, jokes, sa schemes, man, I'd hit you with everything. Green Lantern, cause I bring all the weapons in the ring. Pero napilitan lang tanggapin. Shit, mira. Napilitan tanggapin. Napilitan na akong tanggapin. Kahit magbuka akong tanga. Sayang, napuputol momentum ni Sak. Ganda na sana ng mga sunod-sunod niyang punchlines dun eh. Kaso napuputol, nagsistumble siya. Green Lantern, bringing all the weapons in the ring. Ganda rin nun. Tapos ano yung isa yung sinabi? Ganda rin yung isa eh. Balik natin. Man, I'd hit you with everything. Kahit saan man tayo marating, I'm prepared for anything. Kahit bumaba pa ako sa iyong level at magtakas pating. Tamaan ng bars, jokes, sa schemes, man, I'd hit you with everything. Green Lantern, cause I bring all the weapons in the ring. Pero napilitan lang tanggapin. Shit, mira. Napilitan tanggapin. Napilitan na akong tanggapin. Kahit magbuka akong tanga. Hirap na nga ako sa isa, babattle pa ng dalawa. Ika'y pansamantala kapagkat di naman talaga ikaw yung dapat sa main event kundi lang band yung akata. Kaya putang ina ka o mahusay kang magpatawa. Nung nilabas yung poster, puta, halatang siya'y masaya. High risk, low reward. Atalunin ka'y walang halaga pero makabattle ako sa Davao, dun pa lang nanalo ka na. Tawid ko. Natawid ko. Okay. Round 1 ni Sak. Okay din. Malakas din yung round 1 ni Sak. Tag dito. May mga stumble lang talaga siya kaya napuputol yung momentum niya. Kumbaga, kaya niya namang sumabay sa round 1 ni Lip pero dahil sa mga yun, mas lumang pa rin si Lip para sa akin. Sunod-sunod yung punchlines ni Lip, ang linis ng performance niya sa round 1. Solid din, yung mga angles, yung jokes niya. Ganda rin. Si Sak naman, ayun, di ko rin kasi masyadong nagets yung iba niyang sinabing Bisaya eh, kasi di naman ako nagbibisaya. Pero yun, ang ganda ng mga ano niya sa yung Bisaya, Taglish, kompleto. Ano lang talaga, nawawala-wala pa rin siya dito. So yun, para sa akin, lip cram ako round 1. Panoorin natin round 2. May battle din ako kasunod, kakalabanin ko pa si Yang Wan. Palakpakan niyo si Sak, nakompleto niya yung round 1. May pigsa ako sa puwet. Yan ang sinabi ni brother. Di pa nga lumalabas yung mata, nasilipan mo na ng angle. Tapos yung mga anggulo, puro salsal. Tanginang yan, yung noo ko kumunot. 2024 na Sak, di ka pa nakaka-move on sa Jakulot. Tangina okay na hinabaan mo pa yung rounds mo, nag-choke ka tuloy. Round 2, game! Napapanood kita sa Facebook. Alam nyo bang boksingero na siya? Pag nagtitraining ka nga, naka-boxer ka pa.
Tangina, boxer na, naka-boxer pa. Ang tikas mo naman. Sobrang-sobra na pagka-boxer ng insan ko na yan. Tangina, boksingero. Sak maestro. Tapos yung panga, pagento. So ano yung headgear mo? Box ng sesto? Kung yung iba batak sa boxing, eto nagbo-boxing ng batak. Kaya pala ganado mag-ensayo, laging active sak. Sa sobrang aga, nauuna pa daw sa punching bag. Okay, nasa unang latag, nagka-something brad. Nahuli siya na bumabatak, naka-boxing gloves. Grabe ka, mamen. Naka-gloves ka na't lahat, puta, kaya mo pa rin. Naka-gloves ka. May mga technical difficulties lang yung mic. Pero nagaling, na-connect ni Lipcram. Parang nakita ko ngayon, nagpo-post si Sak ng mga pictures na nagbo-boxing siya. Hindi ko alam, nagsa-story ba siya nang nagbo-boxing siya? Basta yun. Pati yung hobby niya, outside of battle rap, dinadamay ni Lipcram, ginagawang katotohanan. Pinagtitripan pagbo-boxing. Na-connect niya pa sa pag-a-addict ni Sak Maestro. Or sa pagbansag sa kanyang addict. Yo, check. Yo, check. Grabe ka, mamen. Naka-gloves ka na't lahat, puta, kaya mo pa rin. Ano yung hook mo, pahigop? Awit yan. Tinuruan ka ng uppercut, yung ginawa mo, uppers lang. O baka sabihin mo, hindi mo gets kasi ikay baguhan pa. Uy, Sak, boxing yung pinasok mo, ba't pumapalo up ka? Diyos mio! Sporty ka din no? Mio, sporty. Gustong sumunod kay Manny Pac kahit pa overage na. Sa susunod, sumama ka kapag may motorcade siya. Kaya pala sa Jensen ay bigla kang napatapak. Nagpaturo siya kay Buboy Fernandez kung ano ang mga dapat. Sa training camp, siya ay sumabak. Araw-gabi daw nakababad. After a month, si Buboy Fernandez ay natuto ng bumatak. Yung Buboy Fernandez pala yung na-influensya ni Sak. Mio Sporty Motorcade, na-connect niya rin. Tas yung sa pagbo-boxing pa rin ni Sak, yung angle niya rito. Yung yung nagtitraining pa, yung Buboy Fernandez pa yun Natuto kay Sak bumatak Imbis na turuan niya si Sak mag-boxing, mag-train kay Sak mag-boxing Gusto mong gumaling na boksingero? Magpaturo ka kay Flubert Brother, yung tirador na neighbor nyo. Nang maging Jermaine Taylor to. Para makuha mo yung title, dapat Megan Trainor mo. O title, Megan Trainor. Gago ka pala Pagtitripan ko tong maestro, pagkalaban mo ako, matik yun. Iba talino at kulit kapag sabay ko ng ginamit yung estudyanteng galing Roper, masasabi ba na awit yun? Kung yung IQ ko sa battle, pare, ay pang Rowan Atkinson. Oo, pang Mr. Bean nga, men, kulit ko sa battle. Pero pag nagseryoso ay mala Bin Laden. Dinalo nga ni Krega to, kaya panis yan sa'kin. Isdang oro nga wasak nung nirelease tong Kraken. Kaya ilabas mo na yung hitman mo na alias Don Hontiveros. Ito ay deja vu. Hitman ko na din bahala, di yan same value. Yung pagka-sharp, times 2. Mapa-front, side view. The best shooter from Cebu na alias Range Andrew. Grabe, ang ganda ng lahat ng sinasabi ni Lipcram may laman talaga. Solid. Yung una, yung balik tayo mula doon sa ni-reference niya yung tirador, si Flubert, neighbor ni Sak. Flubert, si Sixth Threat yun yung pangalan ng Sixth Threat. Flubert, tapos yun, tirador, and then ano pa ba? Yung basta sunod-sunod Di ko makabisado lahat, pero ang bibigat ang mga sinabi ni Lipcram, balik nga natin, pakinggan ulit natin yun.
Si Rowan Atkinson, yun. Si Rowan Atkinson, siya yung actor na gumanap na Mr. Bean. Tapos, kaya niya sinabi na yung talino niya parang Rowan Atkinson kasi in real life, matalino talaga yung si Rowan Atkinson eh. Diba, pinoportray niya si Mr. Bean na parang hindi nagsasalita o ano. Pero in real life, matalino yun si Rowan Atkinson. Alam ko, may PhD siya, tapos kalimutan ko saan siya graduate or anong kurso niya. Pero matalinong tao raw yun si Rowan Atkinson. Sa akin. Oo, pang Mr. Bean nga, men, kulit ko sa battle. Pero pag nagseryoso ay mala Bin Laden. Dinalo nga ni Krega to, kaya panis yan sa akin. Isdang oro nga wasak nung nirelease tong Kraken. Kaya ilabas mo na yung hitman mo na alias Don Hontiveros. Ito ay deja vu. Hitman ko na din bahala, di ang same value. Yung pagka-sharp, times 2. Mapa-front, side view. The best shooter from Cebu na alias Range Andrew. Range Andrew? Si Range ba yun? Si Range kasi nakulong dahil may binaril yata eh. Andrew ba pangalan niya? Yun yata yun. Tapos yun, Bin Laden, Mr. Bean, Bin Laden, Isdang Oro, si Krega, tapos Kraken, tinalo kasi ni Lipcram si Krega. Tapos si Krega, tinalo to si Sak Maestro. Isdang Oro yung parang alias ni Krega, di ba? Yung tawag niya sa sarili niya. Tapos hitman ni Sak Maestro, Don Hontiveros, kasi ginamit niyang reference si Don Hontiveros sa battle. Sinabi ni Sak yun. Ito ba yung Philippine Eagle na sa Davao lang daw makikita? Eh di ang angas tang ina. Pero sa PSP, tinalo lang ni Senior Aguilar. Kaya reminis sa kanyang debut. Kahit tinalo siya ni Zero, naging Davao superhero. Grabe, daming ads na itong laban na to. Pang 5 na yata to. Balik natin yan. Ngayon na angas tang ina. Ito ba yung Philippine Ito ba yung Philippine Eagle na sa Davao lang daw makikita? Eh di ang angas tang ina. Pero sa PSP, tinalo lang ni Senior Aguilar. Kaya reminis sa kanyang debut. Kahit tinalo siya ni Zero, naging Davao superhero. Ngayon nawala yung lyricismo, naging talunan na lang siya dito. Binalikan ko yung libat para sabihin sa'yo mismo, yung dating sak na timeless, tuluyan nang nag-back to zero. Yung karir mo dating tie-dye sa sikat ay nabibilad. Superstar na dating tough guy, agad na lang sinisibak. Dating saklabin sa spotlight ng bibiyak, lumilipad, pero ngayon ang maha-highlights tinitiyak, labi ni Sak. Kaya kung tunay kang immortal na di takot sa time limit, rematch kayo ni Zero R, balik kayo ng 1 minutes. Grabe, ginagawang bata ni Lipcram dito si Sak Maestro. Zero, yun nga, si Zero Hour yun. Sa debut battle kasi ni Sak Maestro, yun yung nakalaban niya si Zero Hour. Tapos talo siya dun. Pero, ayun, dun siya sumikat or nakilala kasi, ano siya parang, dun siya naging crowd favorite dahil nga ang dami niyang binitawan dun na solid na lines. Dun din yung, ano yata, yung A to Z niya na, na scheme. Dun yata yung ginawa. Di yata. Di niya yun dun ginawa. Pero, ewan ko, nakalimutan ko na. Tagal na kasi nun eh. Pero yun, sinasabi ni Lipcram dito na back to zero daw siya. Kasi nga, puro talo na si Sak Maestro ngayon, di ba? Para siyang beginner. Para siyang ulit. Kumbaga, para siyang rookie. Pinapag 1 minutes ulit siya. Laban ulit sila ng Zero Hour doon. Kasi hindi na siya yung dating Sak Maestro na talagang high level na AMC. Solid na AMC eh. Hindi siya heavyweight. Lakas ng round 2 dito ni Lipcram. Same intensity dun sa round 1 niya. Tapos sunod-sunod pa rin yung punchline. Linis ng performance ni Lipcram dito. Pati rebat niya, pasok lahat. Panoorin natin round 2 ni Sak Maestro. Right. Gawe. O, saan ba yung Sak na preparado? 3 sunod na talo. Tinanggap ko naman tong battle pero gusto ko sana magreklamo. Pinilit mo ako. Pinilit niya ako kaya tinanggap ko itong trabaho. Na matupad kanyang pangarap na makasakay sa aeroplano. Pangarap na nakasakay na ng aeroplano si Lipcram. First time niya.
First time niya basahin ng aeroplano. Alam niyo paano mag-rap slip? Paano? Ito. May napanood ako sa YouTube. Panood kita sa YouTube. Sa reaction niyo sa video. Kasama mo si Poison. Pinanood niyo yung Apex versus Sidyo. Tapos ang sabi niya doon, bago matapos yung recording, shout out sa hype beat pati na sa Demise Clothing. D-E-M-I-S-E. Demise. Idol yung Demise, yun bang English ng mintis? Ha? Nung sumakay siya sa aeroplano, pustahan tayo na inis. Sinabihan kasi na please turn off your mobile device. Ang husay mo mag-English. Ang husay mo mag-English. Daig pa yung name that can be found. Please don't English me. Because I cannot underground. Yes, I cannot underground. Pero alam mo, Lip, yung mga ganyan, hindi yan na, hilus ka na pag-i-English ng mga tunay na edukado. Hindi kasi sa English na susukat ang talino ng isang tao. Pero alam mo, ano mali doon? Yung mali doon ay hindi yung pagkakasabi. Ang mali doon ay yung mismo mong mensahe. Na tingin mo ay mas importante pa na ikaw ay mukhang hustler na may diskarte, pero wala palang pae sa maliliit na mga negosyante. Oh, Demise ang puta. Okay, yung angle dito ni Sak yun. Minak niya rin si Lipcram sa pagbigkas niya ng Demise. Demise yung pagkakasabi niya. Pero parang mababaw lang yung angle dito ni Sak. Pero mas hinuhukay niya pa, nilalagyan niya pa ng deeper meaning na hindi lang about sa pag-pronounce ni Lipcram yung tinutukoy niya. Pero dun sa pagkawalang pakialam ni Lipcram dun sa mga small businesses. Kasi sa simpleng pag-shoutout nga ng pangalan ng business, hindi niya ma-pronounce ng tama. So parang wala siyang pake sa mga ganun. Yun yung sinasabi ni Sak Maestro. Medyo mababaw lang yung sa umpisa rin, yung about sa hindi pagsakay ni Lipcram ng aeroplano. First time niya raw makasakay ng aeroplano. Siyempre kung nanonood ka talaga ng Battle Rap, alam mo na umaano si Lipcram, gumigig pa yan sa ibang bansa. Ayun. Medyo nababawan lang ako doon sa aeroplano na intro ni Sak. Tuloy natin. Ay, malimut ako ko. Miss. At di ba sabi mo, dream match mo to? Shit. Wala naman akong pake kung saan siya galing. Pinakaayaw ko, Lipcram, sa battle rap yung pinakasinungaling. Ikaw ang pinakasinungaling, sabi mo dream match mo to? Sinong niloko mo, alam mo di yan totoo. Kasi kung dream match mo to, sana nagbuhos ka ng buong puwersa at sa akin ka na rumekta nung di ka nag-freestyle ka ng Zeta. O, ba't ka nag-freestyle ka ng Zeta? Di ba dream match mo to? Pwes, pagbibigyan ko ang iyong hiling. Pakisabi mo sa pamilya mo na bukas na ang iyong libing. Dream match mo to! Tulong mahimbing! Unlimited yung bus pagkat hindi na nagising! O, dream match, gusto mo ng big names? Gusto niya ng big names. Gusto niya ng big names. At hindi raw siya takot. Kaya yung mga big names, nung tumawag, di sinagot. Gusto mo ng big names, ba't doon sa liga ng panot? Binigyan ka ng Apex, puta, di ka sumipot. Ano? Basta sabi niyo ba ang pinakamalala na magagawa mo sa battle rap ay yung hindi maghanda? Hindi! Tang ina, yan ay excuse ng mga supot. Ang pinakamalala yung hindi sumisupot. Worst! Okay din yun. Medyo mahaba lang yung setup ng konti. Pero yun yung pinopoint out niya. Kung si Sak hindi naghahanda, si Lipcram mas malala kasi hindi siya sumipot. Liga ng panot, si Looney yun sa sunugan. Sa mga di naman nakasubaybay sa battle rap, yan, may laban dapat si Lipcram dati tsaka Apex. Pero hindi sinipot ni Lipcram si Apex. Sa sunugan yun. Yun yung nagka-issue sila nila Looney. Yun yung sinasabi ni Sak. Di ka sumipot! Ang ina, nakalimot. Di ka sumipot. Kung gusto mo ng big names, you will get slain. Quick aim, clip bang. Shoot you like I'm King James. Pag nandun ka na sa langit, spit your bars in exchange. Kay Big, Notorious Big, and fuck. Pag nandun ka na sa langit, spit your bars in exchange. Kay Notorious Pun and L. Na-meet mo na yung big names, fucking shit stain. Fucking shit stain. Sabi niya kanina, kawasak na Kawasaki pero gusto siya lumipat ng sumikat. Yung ginawa ko dun sa PSP pero abot sa flip top yung impact, di ba?
Ako sa flip top, yung impact, sana yung pustiso mo. Yung mahirap dahil di ma-clean up. Yung pangit sa pangit, naging lingap sa lingap. Kailangan ko lang yung feedback. And I wanna play a game with you. Anong kulay nitong pera? Ano yung shade or hue? Dilaw ba? Dilaw? Para sa akin, it's a shade of blue. Magkaiba-iba ng perspective, unique yung aking pay-per-view. Ha? So pay-per-view, Parang nagmamagic pa si Sak dito. Meron siyang bill na 500 tsaka 1,000 na baliktaran no? Sayang talaga yung mga momentum ni Sak Maestro dito. Ang galing niya na mag-deliver nung sa English niya, yung quick aim. Tapos King James. Tapos yung mga big names pala na mamimit ni Lipcram, na gusto niyang mamit, mga patay na, no? Doon pag binaril na siya ni Sak. Kaso nakalimutan niya, parang feeling ko mayroon pa yun Nag-transition agad siya sa next next angle niya or next bars niya na i-spit Feeling ko nakalimutan niya. Napuputol talaga yung momentum ni Sak. Sayang, nakakalimutan niya yung mga next lines niya. man, I pray for you. Hey, battle boy, I can name a few. Literal na body bag, parang pouch ng kangaroo. Parang favorite food na nilagay sa main menu, pero ba't ka nakipagsagpangan sa isang saber tooth? Kaya ako tinanggap nila, it's what I came to do. And the fucking truth, man, I just did this shit for you. Para yagi sila direkta may makapag-debut, pati na yung Davao 2-on-2 na sila Obit Marichu. Ganon, magsakripisyo, that's something you cannot do. Pero pwede rin kitapusin pag tinamaan ng 1 and 2, yung kamao ko yung letter V is always coming after you. Yo, sinabi ko, pistolero, di ba? Na, bayolente yung mundo. Di ba na ako nagkampiyon at dinulpe ko ng husto? Yun talaga. Pinutol ng ads yung momentum ni Sak. Sariling lupa't bahay Balik sa natin. huli yung... Nagko, pistolero, di ba? Na, bayolente yung mundo. Di ba na ako nagkampiyon at dinulpe ko ng husto? Sariling lupa't bahay sa huli yung binuo. Malabok singero kasi merong inuwi na titulo. Tapos na pala yun. Okay. Round 2 ni Sak. May mga okay siya na na binitawan dito, pero mas humina itong round 2 niya kaysa dun sa round 1 niya. Tapos dito sa round 2 yun, meron talaga siyang parang choke na rin. Tapos nalilipat niya na kagad sa ibang angle. Hindi niya na, parang feeling ko may mga hindi siya talaga na spit na nasulat niya. Nakakalimutan niya. Tsaka hindi rin siya nakahabol talaga sa sulat dito ni Lipcram. Si Lipcram mas lumakas or same intensity ng round 1 at 2. Si Sak, round 1 niya yung solid. Tapos round 2, lumaylay pa. So para sa akin, round 2, Lipcram pa rin to. Yun, panoorin natin yung round 3 ni Lipcram. Hinabahan mo na naman yung rounds mo, kaya ka nag-choke Wala weak pain, cooking, kupal. Weak pain. Oh, fuck, shit. Wala sachu, wala pack you. Shut up. Okay lang, ina mo. Di ka na natapos sa 4-bar setup mo. Si cellphone na si Sak. Feeling ko binabasa niya na yung kasi nga nakalimutan niya na. Okay lang, sige. Basahin mo lang, Sak. Maitawid mo lang yung round 3. Let's go. Nalait tuloy ni Lipcram yung pag-i-English mo. Ito kakalimot Yo! Sabi mo, freestyle okay lang seta. Ikaw nga, sa buong laban mo, freestyle ka lang Ilang event yun? Di kita sinumbatan. Inundo, big deal ba sa'yo pag nag-freestyle? Wait a pick, Wayne? Ang kulit Tapos tinitignan ni Lipcram, nakikita niya Sak Maestro na nagkokodigo na. Inahayaan niya lang. Respect. Respect kay Lipcram. May from the bao, ni the bao. Di ka nagbago. Yo! Siya daw ang dahilan kung bakit may pakusganay. Best! So ano papel ni Arik dito? Guess? Feeling icon na ng hip-hop porkit Bisaya yung bumuhat. Rick, next event ng flip top, Sak Maestro versus Gubat.
Lahat na lang inaangkin sino ka batang ina mo. Pag may Bisayang magaling puta, lahat galing sa'yo. Kaya parang bomba ni Karaso, mga rounds kong binato, total gusto mong ang lahat ng mata ay nasa sayo. Tapos yung DDS laging ngawa nyo, para tunog astig sa tao. Tirador ako, hikman ako, di naman bagay sa mga mukha nyo. Dahil ang tunay na may tira at hamak na mas delikado kapag yung Glock tahimik na dinadala ng simpleng tao. Tang ina nito, DDS, umiyak ka nga sa PSP. Tanga ka ba? Grabe umiyak oh, nangangalo pa nga. Hindi ito deserve ng Davao. Yung expectation na lukot. Awang-awa yung mga MC sa drama niya, pati hugot. Okay na sana yung lahat. Bigla kang merong dinukot. Imbis pa nyo, kinang ina nito, foil yung nahugot. Okay, ano yung round 3 dito ni Lipcram? Sinimulan niya ng mga real talk. Parang hinahumble niya si Sak Maestro. Yung pagka-feeling masyado ni Sak Maestro na angat siya or icon or siya yung pinakamagaling sa Davao, ganyan. Yung sabi ni Lipcram, ayun. Pag may, yun yung inaano ni Lipcram, kinaka-counter niya. Pag may magaling daw sa Davao, matik galing kay Sak, parang ganun. Which is hindi naman, di ba? Kasi may mga sari-sariling styles or unique ano naman yung mga MCs ng Davao or mga Bisaya. Ayun. Tapos inahaluan niya pa rin ng mga jokes dito. Yung mention niya rin na reference niya si Karaso sa Ghost Fighter yun, yung may mga bomba-bomba. Yun. Ina mo, okay na eh. Pero seryoso, naalala mo to? Lapit mo yan. Maraming salamat pala sa flip top at naging sandalan kong balikat. At sa lahat ng nagpunta para lang kami ay mahagilap. Kayo ang dahilan kung ba't kami nagsusumika. Palakpakan! O nasan na yung dating Sak? Na-advance pa yung skill set. Inaabangan yung kada hirit, idol din ng batang 6th threat. Ikay tuluyang bumagsak, pinapanood na lang ng pilit. Ngayon pag sinabi pa bang Sak, sulit pa ba lahat ng ticket? Hindi ka na yung dating Sak na gusto nila na masilayan. Sa kadalaban mong palpak, damang-dama pang hihinayang. Yung pagod nila at hirap, sinuklian ng katamaran. Yung dati nyong hinahagilap, di na kayo mapakitaan. Pera na lang ang dahilan kung ba't mo pa ginagawa yan. Para panggastos at pangbaon pag may hirap na dinanas. Suotin ko man iyong sapatos, ako na mismo mahihiya dyan. Hindi na fit sa battle rap, kumukuha na lang ng pang-allowance. Sa tuwing ikay sumasampa, ramdam namin ay pandidiri. Yung iba ay nakangisi. Ultimo, ikaw natatawa na lang sa iyong sarili. Tinanggap na lang maigi dahil wala na siyang masisi. Nung nag-flop ay naging comedy na parang si Mick Pinisi. Kaya yung Infinity Gauntlet, di mo na gamit ng maayos. Halos wala ka ng panalong dinidiwang dinadaos. Delikado pa bang maituturing kapag ulyanin na si Thanos kung pagka-snap na limot niyang na kay Tony Stark na pagkatapos? Grabe. Sineryoso ni Lipcram yung ano. Masasakit, nagbitaw siya ng masakit na salita. Na real talk na rin. Kumbaga, ang dami na rin nag kay Sak Maestro neto. Yung about sa dating Sak. Ang dami na nag-angle sa kanya. Ang dami na nagpangaral sa kanya. Hindi lang siya basta hindi lang siya basta parang sinasabi nila yun kasi dinidis nila si Sak. Pero parang wake up call na rin yun eh. Gusto rin kasi makita ng mga tao, tsaka na syempre ng mga MCs, yung prime Sak Maestro na sobrang lupit yung mga sobrang lupit na mga bars. Yan. Wala na kasi yun. Dami niya ng laban na nagdaan na puro disappointment, di ba? Kaya sinabi rito ni Lipcram pag umaakyat siya sa entablado, nakangisi yung mga tao, nandidiri sila. Kasi nga, wala na yung dating Sak. Ganda nun. And then, ano ba yun, may reference na naman siyang solid dun. Si Mick Penisi, yung Joker, pag nag-flop, naging comedy. Kasi si Mick Penisi, PBA player, tapos dati meron siyang video na nag-trending, binato siya ng bola sa ulo, tapos sobrang late reaction yung flop niya, parang mga after 3 seconds, tsaka siya nag-flop. Search nyo na lang. Pero sumikat din yung video na yun. Yeah!
Kinukuha ka na lang dahil sa pangalan. Kahit wala ng killer lines pa, kahit wala ng killer lines, sadyang palyado na sa gera. Para na lang sa business side, kahit kalidad na pang bangketa. Pareho lang tayong pera-pera. Pero si Enigma, di ko yan ginagatasan. Dugo at pawis para sa liga kahit yung laban kabilaan. Bago niya pa ako bayaran, ay may bakbakan na laban. Pag-usapang mani-mani, siguradong kaliwaan. Kaya kahit maganda ka man ngayon, nakaukit na sa kasaysayan, di mo na matatapalan lahat ng laban mong sinayang. Dahil pagiging kabo mo, pang Robocop na yung galawan, ginagawa man yung tungkulin, wala na yung puso mo sa laban. Kaya ibalik mo na yung dating sak, wag mong hayaang kumupas. Kung nadapa ka man kahapon, ay may parating pa na bukas. Sana sa mga sinabi ko, katamaran mo ay humulas kapag silip kalaban mo, hanap. Abay, dapat siya! Basta? Hindi mo lang tinapos para partida. Grabe. Round 3 ni Lipcram. Pinaulanan niya ng mga real talk si Sak Maestro. Mga masakit na salita rito. No? Pinersonal niya, parang pinangaralan niya. Yun nga, nagsilbing wake-up call kay Sak Maestro na sunod-sunod yung laban na talo siya. Disappointment kasi hindi siya naghahanda or talagang choke na lang talaga siya. Hindi na siya yung dating Sak. Yun. Lakas ng all 3 rounds ni Lipcram, malinis na performance. Solid. Mas gusto ko tong round 3 ni Lipcram kaysa 2 rounds niya. Pero yung round 1 tsaka 2 ni Lipcram, ang lakas din nun. Mas lumakas pa dito sa round 3. Panoorin natin round 3 ni Sak Maestro. So round 1, round 2 Lipcram ako, no? Round 3, tingnan natin kung makakakuha man lang kahit isang round dito si Sak Maestro. Hindi, meron pa. O, Sak! Tapos na ako, ikaw naman. Kiniklaim ko lang si Sixth Street. Di na ba sulit yung ticket? Perfect sana lahat kung malapibos ka mag-ticket. Joke lang. Hey, sabi siya, may sinabi ko to eh. Yeah. Sige. Kada battle ko, wala akong pamilyang dinadamay. Pakisabi pala, belated happy birthday dun sa yung tatay. Pero yung asawa niyang walang malay, iniwan niya sa bahay. Sinama niya dito ang kanyang kabit na si Christina Maris Kaaway. Diba? Sabi mo mga angles ko, diba? Christina Maris Kaaway, bagay na bagay kayong dalawa. Pero masyadong inabuso. Yun ang iyong kagrupo, kayon si M-Zite nagka-studio. Kaya pag uminit ang iyong ulo, kabitan mo naman ng pasensya. Huwag ka magpadala sa iyong kaaway. Maliban lang kung pera. Ganun ka walang kwenta. Pag-usapan kasi ay money, may isang beses na tumawag sa anak niya, di siya makakapunta sa children's party. Sabi niya, "Happy birthday, baby! May papadalang gift dyan si daddy. Pakisabi na lang kay mami, bayaran yung COD sa Shopee." Ipabayad din mo sa mami. Pabayad niya sa iyang mami. Pero di ba may anak ka na? Ba't ka nag-aaksaya ng oras sa pagmamaking? Mag-focus ka bilang ama. Dahil ang pinakamaganda na magagawa mo para sa kanya ay mahalin ng kanyang ina. Magbalik, anak ng putang ina, doon tayo nagkakaiba. Ako gusto matuto, di takot bumalik sa umpisa. Kasi, fucking shit! Umpisa. Balik sa umpisa. Ayawaan eh. Sayang talaga, nag-choke na naman si Sak Maestro. Kahit nag-código na siya habang round ni Lipcram, no? Pinasa niya na yung pinasa cellphone niya. Di niya pa rin nakabisado. Pero kahit pa kabisado niya, feeling ko, ang pangit pa rin ng start ni Sak. Ang parang nabababawan ako sa niya eh. Sa sulat niya rito. Siguro dahil dalawa yung laban niya na magkasunod. Di ko alam, pero ewan ko. Magbalik sa umpisa. Kaya tangina. Lip, nagbenta tayo ng dangal. Okay, di ako nagpapakabanal, okay lang sa akin na yung magdasal.
Pero kung pera lang ang sadya, nakakapagtaka na nagtagal ako sa aking ginagawa o di ko na kasi ito mahal. At alam ko ako naging hangal. Puro shabu lang yun nalanghap. Kaya I wanted a way out at sa aking paghahanap o natagpuan ko yung pagboboxing. Tila sinampal ko yung taong kaharap. Ko sa salamin kaya siya'y natutong manapak. Tila 1-2, slip roll, kain ng uppercut. Yung hooks, hindi yun chorus. Puro body shot. Pero dapat mong malaman na hanggang sa ring lang yan lahat. Kung bumato ka ng suntok, may suntok ka rin matatanggap. Bumangon sa pagkabagsak para sa aking asawa at mga anak. A family man with a healthy lifestyle, yun ang pinakamasarap. A family man with a healthy lifestyle, yun ang pinakamasarap. Kaya yung maestro, preparado, sa classroom bar, magaganap. If a comeback is real, wala yun sa battle rap. Where it really matters, I give a good, clean fight. And I don't give a fuck in what this bitch MC is right. Your personals, your angles, all that shit feels like when the hardest hit you ever have to take is real life. Binigyan ng insight. Pero ito'y simpleng refleksyon. Kalaban ko lang sarili. Sarili ko lang yung kalaban at ang kompetisyon. Pero nakita ko sa iba, nagsilbing aral at leksyon. Mabuti man o masawa, ginamit kong inspirasyon. Kaya ano ngayon? Di ba? Okay din yung mga sinabi dito ni Sak, no? Hindi lang tumatama kay Lip Cram. Kumbaga, inamin niya na nga na wala na yung puso niya sa battle rap or wala na yung passion niya sa battle rap. Mas nag-focus siya dun sa real life niya. Yung huminto na siya sa paglalanghap ng shabu. Na siya sa boxing. Kasi nahanap niya na yung niya ron. Parang yun yung naging way niya para matigil sa pag-a-addict, sinasabi niya. Yun yung pagkakaintindi ko rito. Tapos yun, yung pag-alaga sa family niya, and then sa lifestyle niya, na mas naging healthier siya. Pero wala nga tama kay Lip Cram. So parang inaano niya lang dito. Sinasabi niya lang dito, or parang nire-rebat niya na rin yung mga panlalait ni Lip Cram dun sa pagboboxing niya. Inaano niya nire-relate niya sa real life situation niya. Doon sa Olongapo, parang, ano ngayon? Di ba doon sa Olongapo, parang Pilipinas lang ngayon tayo laging binabagyo. Pero kayo'y nagsitakbo, sa likod ko wala kayo. At nung humarap lang sa disaster, walang iba kundi ako. Pakaya nyo ba yun? Ba hindi? Pero, shit! Kaya, Lip, pwede naman siguro tayo magkulab. Pasulat ng autograph, gamitan mo ng AutoCAD. Huwag kang maratil, Snake. Kapag na-trouble, brad, narinig mong di yun ahas, kundi yung double jab. Double lap. Pero, salamat sa mga taga-Davao. Pasensya na kayo, men. Di ko na talaga to, Lip. Di na ako gutom pati uhaw. From Davao, Malamay Davao, still representing Mindanao. I always respect the past, but you all the future. Not always Mindanao. Thank you. Kitang-kita yung frustrations ni Sak sa sarili niya, kada nagcho-choke siya. Parang gusto niya pa rin spit pero wala talaga, hindi bumabalik sa kanya yan Malinis. Round 3 Lip Cram pa rin. All 3 rounds kay Lip Cram ako dito. Dumikit lang si Sak siguro sa round 1. Pero mas nalamangan pa rin ako kay Lip sa round 1. Yun, panalo sa akin si Lip dito. Panoorin natin. Flip top pose ganay 8. Lip Cram versus Sak Maestro. Mag-iayos beses para sa sarili nyo at para sa laban na ito. Boto ng urado, 5-0. Mag-iay para kay Lip Cram. Ayun, Lip Cram talaga yun. Pero props pa rin kay Sak Maestro. Kahit hindi na siya yung dating Sak or prime Sak Maestro, naisipan niya pa rin yung paghahanda. Syempre, yung gusto niya pa rin, kahit di na kaya, niya pa rin, tatawid niya pa rin yung iba niyang mga lines. So yun, hanggang sa muli, sana merong last battle to si Sak, yung talagang pangpaalam niya sa battle rap na solid performance, yung parang prime Sak. Pero kay Lip Cram talaga to, iba si Lip Cram, solid siya, magsulat talaga, halo-halo. Ayun, hanggang sa muli, panoorin natin yung next upload sa Flip Top. Paalam!